Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's weekend, Saturday morning dito sa Houston, Texas. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. You are good at all times, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are good at all times, Father. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Thank you, Lord. It's weekend. For a new day to see you. My King, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. It's weekend! Yahoo! Holy Spirit. Nakaraos. Lead me in every step of the way. Welcome dito sa ating live. Salamat sa Diyos at tayo ay nakaraos. No, ngayon ay Saturday morning. Sa inyo dyan ay Saturday evening. So, anong ginagawa niyo dyan? Kayo ba ay nagpahinga? Nag-work pa rin ba kayo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Praise your name, Father. Hallelujah. Ayan, tawagin na natin ang ating mga kasama at mag-join na tayo dito. I-share ang ating live. Share the live. Encourage natin ang bawat isa, ang ating mga kapamilya, mga kasamahan. Let us share the love of Christ. Okay? Hallelujah. So, ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, happy moments. Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. No? Painful moments, trust God. And every moment, thank God or thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, welcome dito sa ating live. Purpose si Tita Bets. Hallelujah. So, 10 years na si Tita Bets sa D&G. Hallelujah. Praise the Lord. So, itong aking damit, itong damit na ito, yan, no? Sexy pa naman ang damit na to, ay binigay sa akin ng Diyos to 2014. So, ang damit na ito ay 11 years na sa akin. So, ito pa rin ang aking katawan 11 years ago. Salamat sa Diyos sa mabuting pangangatawan, no? To God be the glory. Hallelujah. So, suot ko pa rin, no? Kasyang-kasya sa akin ang damit. So, thank you, Jesus, sa mabuting pangangatawan. So, ano ang sikreto ng
mabuting pangangatawan at malusog na isipan. No? Una ang salita ng Diyos, ang pagkakaroon ng pusong puno ng kagalakan, yung grateful heart, yung gladness in our hearts, kahit na anuman ang mga pinagdadaanan nating mga pagsubok sa buhay. So, we give it all to the Lord, at kung ano man ang ating mga pagkakamali ay tinuturuan tayo ng banal na Espiritu nang sa ganoon ay maayos niya ang buhay natin at hindi na tayo muling makakaranas sa ganoong mga paghihirap sa buhay. So, ayan o, ang aking damit, sabi ko sa Holy Spirit kanina, Holy Spirit, anong gusto mong pasuot sa akin? Yan. Maghanap ka na, pili ka na doon sa wardrobe mo. So, itong mga damit na ito yung sinuot ko dati. Itong aking blazer, sinuot ko to dati nung nandoon pa kami nag-oopisina pa kami sa D&G, doon sa isang building. So, doon ako nag-duty, so nagsuot ako ng ganito. So, ngayon, binalik ng Diyos, isuot mo ito. Hallelujah. So, 10 years na ako sa company ng Diyos. To God be the glory, Father. Thank you, Holy Spirit. Glory to God alone. So, ano ang sekreto ng katawan na nananatili pa rin? Ganon ang size. Sa umaga, pagising sa umaga, ay uminom ng warm water, o yung maligamgam na water, 2 glasses o 2 basong tubig na maligamgam. Yan, para maya-maya ay mailabas mo na yung dumi mo. So, araw-araw, kailangan ilabas natin ang ating mga dumi para ang ating katawan ay hindi mag-store dito sa tiyan natin ng maraming toxin, no? Kaya kailangan yun ang gawin natin para manatili tayong malusog, mga ka-Team Jesus, because our bodies are the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. Kaya ayan, 2014 kong nabili ni Tito Bryant ang damit na ito. Ngayon ay 2014, ngayon ay 2025. Di ba? Ilan na yun? 11 years na ang damit na ito. So, yan lang ang sikreto, mga ka-Team Jesus. Ang uminom ng tubig at siguraduhin ninyong umiinom kayo ng tubig at least 8 glasses a day. Kaya ako, binibilang ko yan pagising ko, 2 glasses ng tubig, okay. Yan na, kainom na, tapos kain ng agahan. Inom ng mainit na tea. So, tea ang aking iniinom, mga ka-Team Jesus. Ginger or lemon tea. O, yung natural na ginger na pinupuga ko, nilalagay ko sa mismong tubig ko na mainit. So, iniinom ko yan na maligamgam. Yun lang ang aking iniinom. Kaya, nang sa ganoon ay walang sugar, walang ano ba yun, yung mga soft drinks, wala. So, napakabuti ng Diyos. Sabi ko, matagal na ang damit na ito at baka hindi ko ito masukat. Pagsukat ko, praise God! Ganon pa rin, nasukat ko pa rin. Hallelujah! So, ganon, mga ka-Team Jesus, kailangan ng ating mga katawan ay maingatan nang sa ganoon ay manatili tayong malusog at magamit ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga buhay, no? Maging kapaki-pakinabang tayo sa kaharian ng Diyos at wala tayong mga i-maintain na mga gamot na kung ano-ano pa na nakakasira sa ibang parte rin ng ating katawan. Kung ang gamot na ito ay nagkaroon ng relief sa isang parte ng katawan natin, ang gamot na yan ay maaaring nagkakaroon ng masamang epekto sa isa pang parte ng katawan natin. Kaya kung maaari, huwag tayong uminom ng kung ano-anong mga gamot, lalo na yung mga unprescribed or over-the-counter drugs, sapagkat, nakakasira, unang-unang sinisira ng mga yan, ang mga gamot na yan ay ang ating kidney. Kaya ingatan natin ang ating kidney sapagkat ang kidney natin, yun ang nag-regulate sa ating dugo at naglilinis sa mga dumi. Kaya kailangan na maingatan ang ating kidney at matulog tayo
ng mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ang pagtulog na tuloy-tuloy nang sa ganoon ay ano ba yun, yung makapagpahinga ang ating mga internal organs at makapag-replace siya sa anumang mga sira-sira nilang mga bahagi o mga cell. Kaya as much as possible mga ka-Team Jesus, kung hindi nyo pa nagawa, natapos yung mga gawain ninyo, pag sinabi na ng katawan, gusto ko nang magpahinga, ipahinga ninyo ang inyong katawan. Nang sa ganoon, pagising ninyo o magising ka naman ng maaga, hindi marami ka pang magagawa kaysa yung talagang pinipilit mong katawan mo kahit pagod ka na. No, hindi yan nakakabuti sa ating katawan, no? Praise the Lord! So ngayon, 11 years na ako, 2014. Pero 10 years ako ngayon, February 15, sa D&G! No? 10 years na ang D&G Rehab. Kaya ang February sa amin ay yun ang buwan na kung saan ibinuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. Hallelujah. To God be the glory. So yan mga ka-Team Jesus, kaya tayo ay purple sa araw na ito. Thank you Jesus sa kanyang kabutihan. He is good at all times. Hallelujah. So ayan, welcome dito sa ating live Facebook joiners at Facebook viewers at YouTube viewers. Ngayon ay Saturday, February 15, 2025. Hallelujah! Si Tita Bets ay fresh from the bed. Kaya alam na yan ni Tito Brian, pag sinabi kong mag-pray na tayo, Tito Brian, mag-pray na tayo, mag-Bible reading na tayo, mag-Bible study na tayo, kasi I am now sleepy. So mga 9 o'clock, pag 9 o'clock na, ititigil na yan ni Tito Brian ang anumang ginagawa niya, pinapanood niya, whatever. Dahil sabi ko, matutulog na ako, so alam niyang maaga ako nagigising. Kaya pag 9 o'clock, okay, mag-pray na tayo, magkinig na tayo sa Word of God, ganyan, no? At mag-pray na kami sa mga concerns, na kung anong mga concerns namin, aming binibigay sa Panginoon, yung mga petition namin. Dahil ang Diyos naman ang nakakaalam ng lahat, hindi man tayo. So, at ako ay matulog na ng mahimbing. Samantalang siya ay meron pang ibang ginagawa, ano pang mga ginagawa niya, nagpapahinga siya, ganyan, no, nanonood ng balita at iba pa. Ako ay tulog na, ako ay nasa dreamland na kasama si Panginoong Jesucristo. Hallelujah! At magising ko, 5:30 na, praise God! Ako ay muling nagising, hallelujah, to God be the glory. So ganun no mga ka-Team Jesus, nang sa ganun ang ating mga katawan ay maging malusog at magamit sa ating Panginoong Jesucristo. Makadala tayo ng maraming mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga buhay ay makikita nila ang kaibahan kung anong meron tayo. Dahil tayo ay mayroong Kristo. Di ba no? Kaya magpuri tayo sa Diyos. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Yes, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa mabuting pangangatawan. Maraming salamat at ako ay muli mong ginising upang ikaw ay aking pagsilbihan. Maraming salamat at muli mong ginising ang iyong mga kaanakan dyan sa Pilipinas, sa iba pang dako ng daigdig, upang sa ganun, Lord, ay magampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang iyong mga anak. Oh, hallelujah. We praise you. We adore you, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay muling maiugnay namin ang aming mga sarili sa iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you
in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Andito po kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Yes, Lord, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Holy Spirit, welcome in this place. Sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala na nandito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at maraming salamat sa iyong mga mensaheng iyong ibinigay sa amin kahapon. Nangusap po kayo, to God be the glory. At ngayon, mangusap na naman kayo upang mas lalo pa naming mapatibay ang aming pananampalataya kay Panginoong Hesukristo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Hesukristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kagalingan niya, ang kanyang kawaan, ang kanyang kapangyarihan na walang katapusan. Sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen! Yahoo! Welcome dito sa ating live. Ayan, mga kating Jesus. Pakabuti ng Diyos talaga, no? Kasi matagal na kong itong mga damit kong ito, ganyan, ay matagal ko na itong hindi nagamit. At sabi ko, ay, i-chapera ko na lang itong mga to. Or sabi ng Holy Spirit, wag mong i-chapera, ilagay mo yan, i-hanger mo yan. Okay, Lord. Ngayon pala ay magagamit ko na ang mga ito. Hallelujah. Para tayo ay maging pleasing ba, no? Pleasing tayong tingnan, hindi tayo makakatisod sa mga taong makakapanood ng live na ito na nakikita yung anumang mga hindi dapat makita at yung mga underarm natin at iba pa. So, formal tayo na nandito na nakaharap sa kamera. To God be the glory, napakabuti ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu, no? So ano ang tinuro sa atin ng banal na espiritu? Rebuke Israel tayo, mga kating Jesus. 2:14. So ano raw ang pwede lang nating ipagmayabang, ipagmalaki? Ang pwede lang nating ipagmalaki o ipagmayabang ay ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos Ama. The goodness of God in our lives. So yun lang ang pwede nating ipagmayabang. Sapagkat si Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos Ama. Kaya kailangan ang ating tingin ay hindi kay Tita Bets, hindi kay Tito Brian, pero pwede ninyong gayahin si Tita Bets sa pag-iingat sa katawan, kagaya ng pagtulog ng maaga, kagaya ng pagkain ng mga gulay, no? Prutas, o pag-inom ng tea, ginger tea, o madali lang naman yung ginger tea, mga katim Jesus. Mainit na tubig lang yan, i-pour out nyo doon sa mug ninyo, yung mug, hindi yung plastic, dahil hindi maganda ang plastic. Kaya hindi ako gumagamit ng plastic. Lahat ng aking mga utensils ay glass o kaya ceramic. Para sa ganoon ay walang toxin, mga katim Jesus. No, pag iniinit natin yung mga pagkain o pag nilalagay natin ang ating mga pagkain, hindi plastic, gamitin natin ang ating tubig, hindi nasa plastic. Dahil yung plastic, mayroon yung toxin na pwedeng ma-accumulate ba at ito'y papasok sa ating katawan. Okay?
So, nanghimuta pa nga si Tita Bits. May muta pa si Tita Bits, hallelujah. So, ayan no, para maingatan ang ating katawan at mag-exercise din tayo mga ka-Team Jesus. Habang yung mga anak ninyo dyan ay natutulog, no? Ang paglalaba, exercise yun dito sa mga arms. So, exercise yun. Ang pag-exercise, pag-upo, mag-relax ng 10 minutes, exercise na naman. Para sa ganoon ay flexible ang ating mga katawan, mga ka-Team Jesus, at magamit tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang tingnan natin si Panginoong Hesukristo, at ang tangi lamang nating mamayabang ay ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. So, yung ginger, no? Kung walang lemon, mahal man ang lemon mga ka-Team Jesus. So, ginger, pwede yung ginger. Magtanim kayo ng ginger. Ako, nagtanim din ako ng ginger. Marami na akong natanim na ginger. Kahit winter, ay nandoon ang aking ginger buhay kasi pinasok ko sa bahay ang aking mga tanim. Ngayon, mag-freezing na naman next week o ngayong Webes, no? At ipapasok ko na naman tong aking mga sa bahay para sa ganoon ay hindi sila mamatay. Namumulaklak na ang mga bulaklak at mag-freezing pa, no? So, kawawa naman sila. Okay. So, ayan mga ka-Team Jesus, ang ating, ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin, ang pwede lamang nating may pagmayabang ay ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos Ama sa mga buhay natin. At tayo ay Kanyang iniligtas at nakaranas tayo, nakatanggap tayo sa Kanyang kaawaan. So dito tayo ay nasa 1 Corinto na, no? 1 Corinto chapter 2. Chapter 2 na tayo. Ano ang nais iparating ng Diyos dyan? Okay, chapter 2, ang kamatayan ni Kristo sa cross. Chapter 2, verses 1 to, kalagay dito, 1 to 16. 1 to 16. Kumplituhin natin to. Hindi pala. Dito lang tayo sa Holy Spirit. Ano ang gusto mo? 1 to 16. 1 to 16 tayo mga ka-Team Jesus. Ang kamatayan ni Kristo sa cross. Okay, dito tayo sa 1. Mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalim na pananalita o karunungan. Sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo. Si Hesukristo lang at ang kanyang pagkapako sa cross. 3. Pumunta ko riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng mga matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 5. Nang sa ganoon, so ang banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, yan ay nasa 4. Okay? 5. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. 6. Kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalim na karunungan sa mga matatag na sa pananampalataya. Ngunit ang karunungang ito'y hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo.
ang karunungang ito ay hindi nauunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa cross ang dakilang Panginoon. Ganito nga ang sinasabi sa kasulatan o ang sinasabi ng kasulatan. Yan ay nasa 9, no? Verse 9. Wala pang taong nakakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. O haleluya. 10. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Okay, 12. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. 13. Kaya nga ipinangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinanahanan ng espiritu. 14. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. So yan ang tulong ng Espiritu, mga ka-Team Jesus. 15. Sa taong pinamahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi naman siya nauunawaan ng mga tao na hindi pinananahan ng Espiritu ng Diyos. 16. Ayon nga sa sinabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang nakakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus, dito na tayo sa mensahe ng Banal na Espiritu. Naalala natin kahapon ay ang sinabi sa banal na salita ng Diyos, ang anumang karunungan mayroon ang tao ay kamangmangan sa harap ng Diyos. Pero tayo na mayroong nandito sa mga puso natin ang banal na Espiritu, naiintindihan natin ang karunungang nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ito ang sabi dito, no? Subalit, itong mga taong nasa paligid natin, kung sila ay hindi pa pinili ng Diyos, kung hindi pa nila oras o time, araw, na maintindihan nila at pinili siya, no, na binuksan ng Holy Spirit ang kanilang spiritual mind, spiritual heart, ay kahit na anong pilit nating ipaliwanag sa kanila, yung ating naintindihan, naiisip nyo na ba yan? Yung na-realize na ba ninyo yan na dati nung ikaw ay hindi pa pinili ng Diyos, kahit anong pilit mong pakinggan yung mga tungkol sa salita ng Diyos, ay malilito ka. Hindi mo nauunawaan, naguguluhan ka. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko naintindihan eh. Basta ikaw, simba ka lang ng simba, basta nakapagsimba ako, okay na. Pagkatapos magsimba, ay balik na naman sa dating ginagawa. Putik, paglinggo, parang banal na
Wala talagang nagagawang kasalanan. Amen. Ala, punta sa simbahan, ganyan. Pagkatapos ng linggo, balik na naman tayo sa ating makasalanang gawain. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagdating ng linggo, ayan, pupunta na naman sa simbahan at humingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Diyos. Diyos ko, patawarin mo ako at haharap doon sa mga Mary, patawarin mo ako, haharap doon sa mga dibulto. Ganun lang ang ating buhay, kaya nga we are a living zombie. Na basta magpapatuloy lang tayo sa ating ginagawa, okay na ganyan. Walang kahalagahan, walang purpose, walang malalim na pakahulugan, walang malalim na dahilan kung bakit ikaw ay buhay pa rin hanggang ngayon. Pero nung ikaw ay pinili na ng Diyos, nung panahon mo na upang sa ganoon ay makilala si Panginoong Hesukristo, maintindihan mo ang mensahe ng John 3:16, ay magugulat ka sa sarili mo. Sapagkat, praise God! Ito pala ang pakahulugan ng mensahe na ito ng John 3:16. Ito pala bakit? Dahil binuksan na ng banal na Espiritu ang iyong isipan, ang iyong puso upang maintindihan mo ang mensahe niya. So, it is all about the Holy Spirit at hindi ang karunungan ng tao. Ang sabi dito ni Pablo, no? Ha? Nung siya ay pumunta sa kanila at siya'y nangangaral, anong sabi niya dito sa 2? No, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa cross. Sa 3, pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. Pumunta siya doon, di ba, mayroon tayong bago humarap sa kamera. Halimbawa, si Tita Bits dati, hindi man ako sanay humarap sa kamera. No? Kaya nga, nag-umpisa tayo sa ating Bible study, hindi humaharap si Tita Bits sa kamera doon sa YouTube. Ano lang, yung Word of God lang nandiyan, tapos voice lang si Tita Bits, voice. Hanggang sa unti-unting sinabi ng Holy Spirit, okay, magkaroon ka na ng confidence na humarap ka sa kamera. No? So, ayan mahina si Pablo at nanginginig pa siya sa takot. So, balit, nung siya'y mangangaral, hindi siya nangangaral ng may mga ayon sa karunungan ng tao, kundi ang pangangaral niya ay simple. Kagaya ng ginagawa natin dito, simple ang salita ng Diyos, kaya kailangan na simplilin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang mga sugar coating, walang mga kung ano-ano pang mga chichiburiche, kundi diretso. Ano ang sinasabi ng banal na Espiritu? Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Diretso. No, diretso ang pagpapahayag sa salita ng Diyos. Si Pablo, ay mahina siya, nanginginig pa siya. Pero tandaan natin, kung ang anointing ng Holy Spirit ay nasa sa atin na, magugulat ka sa sarili mo kung i-replay mo, halimbawa dito sa atin, magugulat ako, wala akong kaalam-alam sa mga yan, di ko inisip yan bago ako humarap sa inyo. But dahil kinikilala ko na ang banal na Espiritu ang bahalang magsalita at ang aking bibig ay boses lamang ng banal na Espiritu, kaya nangyayaring naintindihan natin, nangyayaring na-rebuke tayo, nasaktan tayo, aray, natamaan ako nun. No? Diretso ang ating pakikipag-usap. Bakit? Dahil simple ang salita ng Diyos. Simple. So, tingnan mo si Pablo, mahina siya, nanginginig siya, dire-diretso, ang kanyang pananalita ay hindi ayon sa karunungan niya dahil si Pablo ay magaling si Pablo. Isa siyang Sadducees. Pinag-aaralan niya ang batas ni Moses, pinag-aaralan niya ang Torah, pinag-aaralan niya ang lumang tipan.
Pero hindi yun ang kanyang pinagbabatayan sa kanyang pananalita. Kundi ang payak o ang simpleng pagpapahayag ng pagkamatay ni Panginoong Hesukristo sa krus at ang mensaheng dala nito sa kahit na sinong makikinig sa Kanya. So ano ang dalang mensahe ng pagkamatay ni Panginoong Hesukristo? Kahit siya ay namatay, hindi siya nanatiling patay. Ang mensaheng ipinadala sa kamatayan ni Kristo ay, una, ginapi ni Panginoong Hesukristo ang kamatayan. Kaya nga, nung siya ay muling nabuhay, ang sabi doon sa salita ng Diyos, "Death, where is your sting?" Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Dahil sa ating kasalanan, lahat ng tao ay namatay. Mamamatay tayo, muli tayong bumalik. Muli tayong babalik sa pagiging lupa. Alikabok tayo nanggagaling, kaya sa alikabok tayo babalik. Subalit ang ating espiritu ay mananagot doon sa Diyos Ama, sapagkat ito'y babalik doon sa Diyos Ama at haharap sa Kanya. Yan ang ating nature. Subalit nung si Panginoong Hesukristo ay pinadala ng Diyos Ama at siya ay namatay at muli siyang nabuhay, na nalampasan niya o kaya nagapi niya ang kamandag ng kamatayan, na ang kamatayan na yan ay ang demonyo. So nagapi ni Panginoong Hesukristo ang kamatayan. Kaya nga, victor siya eh. My God is a victor. Ibig sabihin nun, matagumpay na naglagapi ni Panginoong Hesukristo ang kamatayan. At siya ay muling nabuhay. Dahil kung tayo ay nananampalataya kay Panginoong Hesukristo, kung tayo man ay mamatay dahil hindi naman tayo immortal, tayo ay mga mortal, na ibig sabihin nun ay mayroong hangganan ng ating buhay dito sa mundo at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Tanging ang Diyos lang, sabi niya, dito sa 16, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Tingnan natin, who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? Sinong mayroon? Sinong nakakaalam sa isipan ng Panginoon? Siya lang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay natin. Subalit kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, kahit na tayo ay mamatay dito sa lupa, ang ending ng ating journey dito sa lupa, yun ang beginning ng journey natin doon sa langit. Kung tayo ay mananampalataya ni Kristo. So yung death, mga ka-Team Jesus, ay entry lamang natin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung tayo ay mananampalataya ni Kristo. Naintindihan natin yon. Kaya hindi tayo matatakot pag ang isang tao ay namatay. Ang dalangin ko sa Panginoong Hesus, Lord, kung mamamarapatin niyo po, bigyan mo ako ng mahabang buhay upang sa ganoon ay mapagsilbihan pa rin kita hanggang sa aking katandaan. At kung wala na po akong silbi, tapos na po ang aking role dito sa mundo, Panginoon. Pahigain mo lang ako, patulogin mo lang po ako, at yun na, tapos na ang aking buhay dito sa mundo.
Huwag mo po akong dalhin sa mga ospital na ako pa i-revive nila, na ako pa tusok-tusukin pa yung mga katawan ko, ganito, ganyan, i-revive pa nila ako. Huwag na po. Patulogin niyo lang ako, ang iyong lingkod, Panginoong Hesus. At kunin mo na ako, na hindi pa madisturbo ang aking pamilya. Hindi ko sila iiwanan na maraming babayarin sa ospital, na ganito, ganyan. Yun. Pero kung ano po ang iyong kalooban, yun po ang masusunod. See? So, yung death, mga ka-Team Jesus, ay hindi yun ang katapusan. It is the beginning of new life in Christ. So, yung mga bagay na ito ay hindi ito naiintindihan ng mga taong wala pa sa presensya ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng karunungan sa atin. Di ba nasabi dito? Oh? Nang dahil sa kanyang Espiritu lamang, pinatunayan ng banal na Espiritu, yan ay nasa 4. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang gumagalaw. Kaya nga, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Mangusap ka sa bawat isa na maintindihan namin ang mensaheng nais niyang iparating. So, hinihiling natin yan sa banal na Espiritu. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin maintindihan ang mensahe niya. Takot tayong mamatay eh. Ay, naku, ano na ako? No. Kung tayo ay nasa kay Kristo, hindi tayo takot mamatay sapagkat ang buhay natin ay inilaan na natin sa Kanya. Here I am, send me. So siya na ang kumukunto sa mga buhay natin. Pwede tayong humiling. Do not worry about tomorrow. Present your petition to God. Yes, Lord, salamat po. At muli akong nagising para ako'y makapagsilbi sa inyo. So yung kamatayan, di ba, una ay nagapi ni Panginoong Jesucristo ang kamatayan nang dahil sa kanyang pagkamatay sa cross. Ikalawa, dahil siya ay muling nabuhay, ang mga mananampalataya ni Kristo ay muli ring mabuhay kagaya ng nangyari sa Kanya. So muli rin tayong mabuhay kung dumating ng pagkakataon, kung yun na yung time natin na kunin na tayo ng Diyos, muli tayong mabuhay, ang ating espiritu ay muling mabuhay kasama si Kristo. New life in Christ. Dito naman sa lupa, tayo ay muling nabuhay, nabigyan ng panibagong buhay, ng panibagong pagkakataon, ng panibagong espiritu. We were born again in the Spirit. That is why nagkaroon na tayo ng purpose. Ang ating mga buhay nung tayo ay inugnay ng Holy Spirit kay Panginoong Jesucristo, ang ating mga buhay ay nagkakaroon na ng malalim na purpose, malalim na dahilan kung bakit nandito pa ako sa mundo. Hindi lang ako isang ina, hindi lang ako isang asawa, hindi lang ako isang trabahante, hindi lang ako isang ganito. Yan ang mga papel na ginagampanan natin sa lipunan, sa mundo, dahil tayo ay buhay pa. Pero bilang mga mananampalataya ni Kristo, mayroon nung tayo ay nakilala natin si Panginoong Jesucristo at binuksan ng banal na Espiritu ang ating mga isipan at mga puso, nagkaroon tayo ng malalim na pakahulugan o malalim na meaning of your life. The purpose of your life. Ano ang purpose ng buhay mo? Nagkaroon ng halaga.
nagkaroon ng kahulugan ang ating buhay. Yun ang nangyari sa atin, mga kating Jesus. Hindi tayo nananatiling patay. Sa bawat araw na tayo ay nagising, mayroon na tayong purpose sa mga buhay natin. Unang-una, ang paglingkuran ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga buhay natin bilang isang ina, bilang isang asawa, bilang isang kapatid, bilang isang magulang, bilang isang trabahante, bilang isang ganito, bilang isang ganyan. So, iniuugnay na natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang ating pananampalataya kay Kristo. Kaya kung may mga pagkakataon na tayo ay pagod dahil pagod tayo bilang ina, sa pag-aalaga sa ating mga anak, pag-aalaga sa ating asawa, no? Pag-aalaga sa ating anak bilang ina, pagod ka na. Kaya ang mga nanay ay palagi, dahil pagod na sila eh. Yun ang mga nanay na wala pang Kristo sa mga puso nila. Na wala pa, na hindi pa nila nakilala si Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi nila naintindihan ang mensahe. Simba sila ng simba, pero wala sa kanila ang karunungan ng Diyos. Kaya palaging dakdak ng dakdak. Kayo dyan. Para kwento. Hala, dakdak ng dakdak. Sige, nagrarap na si nanay, oh. Pero kung ang nanay na yan ay mayroon ng Kristo sa buhay niya, sa halip na siya ay magdadakdak, siya ay magpupuri sa Diyos habang siya ay nagtatrabaho, nakikinig sa mga awiting panlangit. At kung ang kanyang mga anak ay naiinis siya sa kanyang mga anak, pinagdadasal niya. Hindi niya, kayo talaga, ang titigas ng mga ulo niyo. Yan, ganyan. No. Pag tayo ay nasa kay Kristo na, hindi natin yan sinasabi sa ating mga anak. We declare the fruit of the Spirit sa ating mga anak. Kung tayo napapagod, nagrereklamo na tayo, ang Holy Spirit ay nandiyan na magsasabi sa atin, anak, di ba ginagawa mo ito para sa akin? Kung ang mga bagay na ito ay ginagawa natin para sa Diyos, may karapatan ba tayong magreklamo? May karapatan ba tayong magbagulbol? Wala. Wala tayong karapatan. Bakit? Because, Lord, here I am, send me, I offer my life to you. So, ginagamit ka ng Diyos bilang ina. Kaya nire-rebuke tayo ng Holy Spirit para maituwid tayo sa maayos. Maayos natin, I'm sorry Lord, I'm doing this to you as I offer my body to you as a living sacrifice, holy, sanctified. Oh. Paano tayo maging holy and pleasing sa harap ng Diyos kung dami ko pang mga gagawin. Oh. So, rebuke is real tayo. Dahil kung andito si Kristo sa mga puso natin, magaan ang ating pakiramdam na gagawin natin ang mga bagay na ito. Sapagkat, Lord, this is my offering to you. This is the kind of worship I give you. No? Ito ang aking pagsamba sa iyo, ang aking katawan, na gamitin mo ako upang makilala ng aking asawa, ng aking bana, ng aking mga anak, ang iyong kabutihan. Bakit o si mami, o si mama, o si nanay, nung nagbago siya, nung habang nakikinig sa Bible study, o habang nagbabasa ng mga salita ng Diyos, binabago kasi tayo, kay makikita din yan ng ating mga pamilya, ang pagbabago natin. So tayo ngayon, ang kanilang maging ilaw nang sa ganoon ay
No, maging ilaw tayo sa kanila at makikita nila ang kaibahan at mababago rin sila. Pagod na ako. Kaya ako, nire-rebuke ako ng Holy Spirit nung may mga time na pagod na ako, dami kong ginagawa sa DNG, mag-joy pa ako, tapos magluluto pa ako, o maglalaba pa ako, kaya ganyan, maglinis pa ako. O sabi ng Holy Spirit, diba, sabi mo, you already offered your life to God? Ginagamit kita para dyan. Ginagamit kita para dito. Ginagamit kita para sa asawa mo. Para makita ng asawa mo na mayroong Kristo ka sa puso mo. I'm sorry, Holy Spirit. Rebuke is real. Kaya, pag napapagod na ako, pag napapagod tayo, balik tayo sa sinasabi ng Diyos. Present your body holy and pleasing. That is your best worship to the Lord. So, hindi tayo nagrereklamo. Ang ating mga anak na matigas ang ulo. Ang tigas talaga ng ulo nyo. Walang matigas na anak. Tayo lang ang mga pananalita natin. Baguhin natin yan sapagkat kung ano ang sinasabi natin, ano ang deklarasyon natin sa ating mga bibig, yun ang mangyayari. Kasi yun ang papasok sa kanilang mga isipan. Ang sabi ng nanay ko, matigas ang ulo ko eh. O di okay, tigas ang ulo ko, hindi ko siya susundin. O see? Pero, pag tayo ay na kay Kristo at ang ating mga puso ay puno ng fruit of the Spirit, kung tayo ay nakikipag-usap, mahinahon tayong nakikipag-usap. Anak, ayusin mo yung ano mo langga. Ayusin mo itong ano mo anak kasi turuan kita kung paano mo gawin yan. Very good. Oy. So, at sa bawat na yung anak natin ay nakakagawa ng mabuti. Mama, ganito, ganyan. Ay, very good. Praise the Lord. I love you, Palangging. Good job, Palangging. Good job. Bakit? Yun ang katawagan natin pagiging ina. Itong mga batang to, hindi naman yan nagsabi sa kanilang mga magulang, ma, pa, likhain niyo ako. Kayo man ang umano niyan. Kayo man ang gumawa sa pamamagitan ng Holy Spirit o blessing man yan ng Diyos sa atin, ang mga anak. So tayo pa mismo ang nagdideklara ng kasamaan sa kanila. Sa halip na tayo dapat ang mag-encourage sa kanila. Tayo dapat ang magsabi, makikita nila, what's in my mom? Anong meron sa nanay ko? Sapagkat andun si Kristo sa kanyang puso. I do this for you, Lord. I am already tired, Lord. But God, give me the strength. I can do all things through Christ who strengthens me. No? Ganun yun. Ang mga nanay kasi ang may maraming trabaho. Kasi yung mga tatay, sila naman ang lumalabas at naghahanap din ng trabaho sa ulan, sa init ng kanilang pagtatrabaho, pagod din sila. No? So yung nanay ang naiiwan sa bahay kung maraming mga anak na kailangang alagain. So ang nanay pagod na, reklamo dito, reklamo doon. Hirap ng buhay. Nasaan na si Kristo dyan? Lumipad na kasi hirap ng buhay. Diba anong sabi sa salita ng Diyos? Magalak tayo sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay dahil ito'y lang ang hulugang hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Kristo na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Makikitaan tayo dapat ng ilaw. Makikita ng iba, anong meron ka, anong meron siya, sapagkat nandun si Kristo sa puso niya. Yan ang kaibahan. Dahil muli na tayong binuhay nang dahil sa krus ni Panginoong Jesucristo, nang dahil sa pagkamatay ni Panginoong Jesucristo sa krus, tayo ay muli nang binigyan ng pagkakataon na maiugnay. Yan ang purpose ng pagkamatay ni Kristo. Tayo ang maging ilaw sapagkat si Panginoong Jesucristo ang naging ilaw. Ang ilaw niya ay ipinasa niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu.
Sabi dito sa 7, 1 Corinto chapter 2 verse 7, ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungang ito ay hindi nauunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito nga ang sinabi sa kasulatan, wala pang taong nakakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. So kung mayroon man tayong mga pagsubok sa buhay, pagod na tayo, ganito, iisipin natin, binago na tayo ng Diyos. Binago na tayo ng Diyos. At ang sabi niya, binuksan na niya ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa karunungan na dati ay inilihim pa niya. Pero iyon ay ibinulat niya, binuksan niya yung mga puso natin, mga isipan natin sa karunungan na nanggagaling sa Kanya. Pero ito ay hindi naiintindihan ng mga taong namumuno sa mundo, sapagkat kung naintindihan nila ito, hindi nila sana ipinako sa krus si Panginoong Jesucristo at tanggapin nila na siya ang anointed one. Siya ang anak ng Diyos. Pero hindi. Pero sa mga taong nanampalataya sa Diyos sa pamamagitan kay Kristo, no one, walang, o sabi niyo, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Walang nakakaalam, walang nakakarinig. Hindi natin alam kung how the Lord prepares His blessings to us, to those who love Him. It's only the Lord. Kaya patuloy tayong mananampalataya sa Kanya. Gamitin natin ang ating mga buhay upang Siya ay mapurihan at sa pamamagitan ng ating pagiging buhay na patotoo sa kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo, mababago ang mga buhay nila at gagayahin din nila tayo sapagkat nakikita nila ang kaibahan mo nung ikaw ay wala pa, nung ikaw ay hindi pa kinatagpo ni Kristo at nang ngayon na ikaw ay kinatagpo na niya. So kung ikaw naman ay isang asawang lalaki, gagampanan mo ang iyong pagiging asawang lalaki. Kasi sabi doon, ang asawang lalaki ang siyang magtatrabaho para sa pamilya niya. Ang mga pagpapala ni Panginoong Jesucristo ay mula sa Diyos Ama, sa Kanya, tapos yung Holy Spirit, tapos ang Ama. Pagkatapos sa Ama, ang anak, ang asawang babae, ang ina, tapos mga anak. Hindi pwedeng ang mga lalaki ang opo-opo lang. Tapos ang kanilang mga asawa ay naghihirap sa pagtatrabaho. Kailangan ang mga lalaki ay tulungan ninyo ang inyong mga asawa rin. Kung kayo ay walang trabaho, kung kayo ay rest day ninyo, huwag kayong nakaupo lang ng ganyan at buong araw na nagti-TV, mag-uutos pa kayo kung anong gusto nyong kainin, anong gusto nyo, magluto ka ng ano. Dapat, kung ikaw ay pahinga sa trabaho mo, doon ka naman, papahingain mo naman yung asawa mo. At yun din ay mapapakita ng lalaki na may Kristo siya. Dahil pag ang lalaki ay may Kristo, iniisip niya, nararamdaman din niya ang pagod ng kanyang asawang babae. At tutulungan niya yun, magpahinga ka ma, ako muna dito, ako maglaba, ganyan. Kasi wala kang tulog. So, nagbilar ka, wala asawa mo, nagbilar ka, pagdating ng asawa mo, siya naman ang magbilar para sa maliit na baby niyo at ikaw ang patulugin niya. No, mga ka-Team Jesus? Give and take yan eh. Give and take yan ang mag-asawa. Give and take. May papel na ginagampanan ang lalaking asawa, may papel na ginagampanan ang babaeng asawa.
ang bana at asawa. May papel na ginagampanan ang mga anak din. So kung ikaw ay anak, paano makikita ng iyong mga magulang at ng iyong mga kapatid na ikaw ay may Kristo? Kung hindi naman nila nakikita sa iyong pananalita, sa iyong pagkilos, sa iyong pang-araw-araw na buhay, na ikaw nga ay muli nang binago ni Kristo sa Espiritu. Wala pa ring saysay ang pagkamatay ni Kristo sa buhay mo sapagkat hindi man nakikita ng iba na ikaw ang naging buhay na patutuo na sa pamamagitan ng kaniyang pagkamatay sa krus, ako ay nabigyan ng panibagong pagkakataon upang makilala ang Diyos, maiugnay muli ang aking relasyon sa Diyos Ama dahil sa kanyang kaawaan. Kaya ako rin dapat ay magkaroon ng kaawaan sa aking kapwa, sa aking mga magulang, sa aking kapatid, sa aking asawa, sa aking bana, upang makita nila ang kaibahan kung bakit nagkaganito ako. Nang dahil sa cross ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagkamatay sa cross at muli niyang pagkabuhay, ang dahilan kung bakit ako nandito. Bakit ako naging ganito? So, alam mo yung pagod ko sa opisina, pagod ko doon sa Brindisi Court, tapos ganyan, magluto pa ako, mag-asikaso kay Tito Brian, ang dami kong ginagawa, ng lahat. Nandito pa sa DNG, mag-tax pa ako, mag-payroll pa ako, ganyan, mag-staffing pa ako, no? Father God, you are my strength. So, mula sa opisina dati no, ilang buwan 'yon. Mula sa November, December, January, February ngayon, almost 4 months kami na gabi-gabi ay mula sa opisina ay punta doon sa Brindisi at hakutin yung mga gamit namin, no, gabi-gabi. Pag Sabado, nandoon pa. Pagkatapos sa linggo, pagkatapos ng Word of God, ganyan, nagkumain na. Pagkatapos, sabi ko, Tito ba, ihatid mo ako sa Brindisi at ako maglilinis pa. Bago yan, nakita ninyo yung anong meron doon sa Brindisi. Sangkatutak na paglilinis yun at pag-aayos. No? Pagod na ako, Lord, ganyan-ganyan. Nagreklamo na ako, ganyan. Pero ang Panginoon, ang Holy Spirit, nag-rebuke sa akin, hey, diba, you already offered your life to me. I do this, hinayaan ko mangyari yan kasi may purpose na ibibinta ang bahay ko. Hindi nyo yan bahay ko yan. You are my servant. Sabi mo, alipin kita. Yes, Holy Spirit, forgive me po. Sustain me with your grace. Pag sabi ng Holy Spirit, matulog ka na. Magpahinga ka na. Yes, Holy Spirit. Oh. Mahal ko, mag-pray na tayo. Matulog na. Nirebuke ako ng Holy Spirit. Kasi pagod na ako eh. Ganito. Dami kong mga gagawin. Sabi ni Tito Brian, matulog ka na. Bakit ka kasi pinipilit mo yung katawan mo? Matulog na nga ako. O di pagising ko, alas 4 o kaya alas 5, di ba, lakas na naman ang aking katawan. Nakapagpahinga ang aking utak, katawan ko. O di ba, lakas na naman. Pagkatapos ng ating Bible study, o ano nang ginagawa ko? O magsaing na ako, ganyan. Labas ko na yung mga lulutuin ko. Pahabang ako ay nagluluto, okay, mag-pray kami sa mga bata. Tapos, labas na ako doon sa garahian at buksan ko na yung sasakyan dahil ang dami, punong-puno yung sasakyan ng mga gamit namin. Dahan-dahanin ko yung ilabas. So, iniisip ko, Lord, salamat po sa iyong kalakasan. At to God be the glory, nalinis na namin ang Brindisi at napakabuti ng Diyos. Nakikita ninyo doon, kung titingnan ninyo, ang glory ng Diyos. Because we offer our lives to Him. Lord, here we are, Lord, use us. Ngayon naman, ng Sabado, pagkatapos namin dito at nag-ayos kami dito, sabi ko kay Tito Brian, Tito Brian, dalhin mo ako doon sa Brindisi at ngayon ang aking duty para
malinis ko ang garahe, gusto kong malinis, may mga ano stain, linisin ko yung garahe with the strength of the Holy Spirit para hindi pa ako tapos pinakita ng Holy Spirit, ito linisin mo pa to. Yes, Holy Spirit, I will offer my life to you. To God be the glory. O see? Ganon yun eh. Kung kailangang magpahinga. Huwag nating pilitin ang katawan natin. Kailangang matulog, magnap. O yung anak mo na nagbabantay ka, yung anak mo, pag natutulog siya, matulog ka rin minsan. Kahit yung 30 minutes na nap, mga ka-Team Jesus, 15 minutes na nap, deep sleep, maganda na yun para ma-restore ang ating pagod na katawan. No? To God be the glory. Ganon yun eh. Huwag nating pilitin ang katawan dahil ang katawan may limitasyon. Kaya tayo nagkakasakit sapagkat kahit pagod na yung katawan, dinadrag natin ang katawan natin. Sige pa. Sa halip na ang katawan nagsasabi, pagod ka na, magpahinga ka. Kaya, magpahinga. Lord, hindi pa ako tapos doon sa mga ano-ano ko, Lord, ang gagawin ko. Do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Pag sinabi ng Diyos, magpahinga ka, magpahinga ka. Matulog ka na. Hindi ako matutulog kasi gusto kong panoorin yung aking teleserye. Ang teleserye niya ay alas 11 ng gabi. Kailangan niyang panoorin yung Korean teleserye na yun. Mas inuna mo pa yung Korean teleserye. Diyan sa Pilipinas, ang daming mga Korean teleserye. Mas inuna mo pa yun. Kaysa sinabi na ng Diyos sa iyo, ang katawan mo ay pagod na, ang mata mo ay pagod na, magpahinga ka na. Hindi Lord, wag mo na Lord, kasi panoorin ko pa yung, Lord, yung mga teleserye na aking Ang mga labahin, ang mga kung ano pa man, pwede pa man yan pagising mo ulit. Pero kung dinadrag mo yung katawan mo, dinadrag mo yung talagang pinipilit mong katawan mo dahil ganito, less ang iyong productivity pag pagod na ang katawan. Kaya pag sinabi ng katawan, I'm tired, I want to rest, I want to sleep, matulog ka na. No? Kaya kayo, magpamilya kayo, mag-pray kayo bago kayo matulog. Mag-pray kayo, magkapamilya. Maaga pa, pagkatapos ng kumain kayo. Tapos ng kumain, 30 minutes kain, wala nang maraming kwento-kwento. Alin na, mag-pray na tayo. Para sa ganun, itong mga bata mo rin, makatulog na ng maaga. Kayo rin, makatulog na ng maaga. No? Hindi nakapag-pray na kayo. Rebuke Israel kayo dyan, yung mga mahihilig dyan sa mga teleserye ng mga Korean movies, yung mga ganyan-ganyan. Minsan ay naano ako niyan, minsan ay natukso din ako niyan. Doon sa Facebook, yung may mga parang teleserye lang, ganyan, natukso ako niyan eh. Nang dahil na natukso ako, sumakit yung mata ko, hindi na ako makatutok ng dahil pinanood ko doon sa YouTube yung 1 hour something na yun, na movie na yun. Kaya sabi ng Holy Spirit, ayan, ang sakit tuloy ulo mo kasi inabuso mo, ganyan. Lord, I'm sorry, Lord, forgive me po. Kaya dyan sa Facebook, pag nag-scan ako, mayroong mga ganyan, hinahide ko ang mga yon para hindi yun magiging tukso sa akin na manood ako ng mga ganyan-ganyan. I-hide natin yung mga bagay na nakakapagtukso sa atin na mawala tayo sa presensya ng Diyos, na mawala sa halip na yung oras natin ay para sa pahinga ng ating katawan. Ay hindi na, dahil yung mata natin ay naiganyo doon sa movie na yan, na para ang ganda ng movie na to eh. Yung mga ganyan, See? So nasira tuloy ang ating tulog. Yung mga teleserye dyan sa mga GMA, sa mga ABS-CBN, sa Channel 5, sa mga ganyan, ay, huwag ka na, manood muna ako ng teleserye. Pagkatapos ng manood ng teleserye, ano ngayon? Na-strengthen mo ba? Ang iyong pananampalataya kay Kristo? Sana ang pinanood mo ay yung mga worship
Ang pinanood mo, kaya ako diyan sa TV namin, nabubuksan na yan sa YouTube, ang pinapanood namin ay habang ako nagtatrabaho dito sa bahay, si Tito Brian siya rin naglilinis, pag weekend, halimbawa ngayon, ang aming music, ang aming TV, ang TV namin ay nasa YouTube. Ang pinapanood namin si Don Moen, ang kanyang concert. At malakas yun hanggang doon sa labas ng garden, naririnig ko pa rin yung si Don Moen. So ako pag nagluluto, nag-worship kami, hallelujah, yes Lord, I have two hands, one heart, one life to offer you. Oh, wala na tayo diyang mga tili-tili-serye na yan. Na yan ay sa mundo. O, paano ngayon yan? Pagkatapos niyan, ay, kilig na kilig talaga ako sa ano na yan. Tapos sasabihin mo, sana all. O, nasa na kay Kristo? Sana all ka na dyan dahil nakikilig ka na dyan sa teleserye movie na yan na love story. E ngayon, ma-depress ka na kasi pagtingin mo sa asawa mo, siya nagbinigyan siya doon ng mga gifts, mga bulaklak, mga ganyan. Ako wala. Kaya nadidepress ka na. Kasi ganyan, pumasok na yung demonyo sa isip mo, sa puso mo, kasi hinayaan mo, hindi ako nakatanggap ng sa Valentine. No, Valentine, walang Valentine kay Kristo. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mga bulaklak at chocolates. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa puso natin, nasa puso natin sa araw-araw na tayo ay nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Kaya yung mga teleserye na yan, the GMA, yung mga show na yan, walang kwenta yan eh. Sinasayang mo lang sinasayang mo lang yung yung kuryente mo, yung internet mo, oras mo. So nadidepress ka kasi wala naman tong kwenta yung asawa ko kasi ganyan. Sa halip na bigyan mo siya ng oras, ang ginawa mo, nanonood ka ng 2 oras dyan sa teleserye mo. Yung asawa mo naman, ayaw naman yan ng manood ng mga ganyan dahil OA naman yung mga teleserye na yan, ayaw naman yan ng mga lalaki. Ang gusto naman ng mga lalaki ay yung mga digmaan dyan, mga ganon, mga gira. So, halip na kayong dalawa, magsama. Magbanding kayong dalawa. O mahal ko, anong ating papanoorin? Ganito, ganyan. Hindi lang ikaw lang ang may gusto. So magbanding tayo, mag-share tayo sa Word of God. Magpuri tayo sa Diyos. O manood tayo. Kaya kami manonood. Anong gusto mong panoorin, mahal ko? Kagabi, halimbawa, gusto ko manood ng Christian movie. Na ma-encourage ka. O kung hindi naman Christian movie, ay yung movie naman na hindi masagwa. Na mayroon kang mapupulot na na lesson. Oh. Kasama mo yung mahal mo, kasama mo yung asawa mo para magkaintindihan kayo, may matutunan kayo. Ganon yun dapat. Ang oras mo, ibigay mo sa pamilya mo kaysa sa panood ka ng panood dyan ng mga nadidepress ka tuloy. Dahil nakakita mo ng iba ay ganito, ang iba ay ganyan, ikaw hindi. No? Sa halip na mag-focus ka dyan, magpuri ka sa Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, wala na. Ang naisip mo ay yung nakikita mo dyan sa teleserye na yan, na ini-imagine mo rin yung sarili mo na dapat ganun sana, ganun din ako, sana ganun din asawa ko. Sa halip na ipagdasal mo yung mga anak mo, ipagdasal mo yung asawa mo, ang iniisip mo, bakit sila ganito sa akin? Bakit sila ganyan sa akin? Sa halip nang iisipin mo, Lord, here I am. Send me. Ang sabi sa salita ng Diyos, walang nakakaalam. No? Ang sabi niya dito, balikan natin. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Wala pa.
Walang nakakita, walang nakakarinig, walang nakakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos, no? Inihanda ng Diyos para sa Kanya, para sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya nga, i-fasten natin ang ating seatbelts. Huwag tayo mag-spend ng maraming oras dyan sa mga teleserye na yan, dyan sa mga show time na yan, na wala namang kakwenta-kwenta. No? Let us spend our time na manurture pang mabuti, manglalo ang ating mga pananampalataya kay Kristo. Kahit yung mga tanim, halimbawa, yung pag ako ay nagko-cultivate ng mga tanim, nandoon yung aking Christian music, yung kay Don Moy na 24/7 radio. Nandoon yung aking Christian music na habang ako ay nagko-cultivate sa mga tanim, kumakanta-kanta rin ako, mamulaklak ka na, ha? Ganyan. So magugulat ka kasi yung mga bulaklak ay namumulaklak din. Ang gaganda ng mga mukha, ang gaganda ng mga bulaklak nila. Bakit? Creation din sila ng Diyos eh. Likha din sila ng Diyos. May buhay din sila, kagaya natin. So kung ano yung pinaririnig natin, the same thing with our family, with our children. No? Hallelujah. Kaya baguhin natin. Walang nakakaalam kung ano ang, walang nakakita, walang nakakaalam, nakakarinig, nakakaisip. Kung ano yung piniprepare ng Diyos Ama para sa atin na tayo ay nanampalataya kay Kristo. Kahit nakakaranas man tayo ng ganitong sitwasyon sa buhay, Father, thank you. You see me through. You hold me in your arms. Hindi ako nag-iisa. Naintindihan ko na ang kahulugan ng buhay ko. Naintindihan ko na ang purpose ng buhay ko. At bakit ako ay kinatagpo mo? Bakit muli mo akong binigyan ng pagkakataon na mabago? Tingnan mo si Pablo, 'di ba? Dati si Pablo, murderer siya, persecutor siya ng mga Kristiyano. Hindi niya alam ang purpose niya sa buhay niya. Ang akala niya ay yun lang, mga Kristiyano, ang purpose niya ay para patayin yung mga Kristiyano, para i-persecute sila. Pero nang kinatagpo siya ni Panginoong Jesucristo, binago siya ng Diyos. Pinili siya bilang apostolis ng mga hindi Hudyo. Pinili siya bilang apostolis ng mga hintil. At tayo ang naging bunga ni Pablo. Tayo naging bunga ni Pablo. Nang dahil sa pagsunod ni Pablo, sa kalooban ni Panginoong Jesucristo sa buhay niya, andito tayo ngayon. Muli tayong nabigyan ng pagkakataon. Isa tayo sa mga sanga na walang kwenta. Subalit nung pinili tayo ng Diyos Ama at binigyan ng kaawaan, ang sanga na yan na walang kwenta ay nagkaroon na ng halaga nung tayo ay inugnay niya sa totoong puno. At ang sanga na yon ay muling nabuhay. Tayo ngayon, ang mga sanga na yan, na muling nabuhay sa Espiritu. At ang mga sanga na yan ay unti-unting nagkadahon, unti-unting natuto sa salita ng Diyos, unti-unting nilalakaran ang kanyang pananampalataya kay Kristo hanggang sa namumulaklak siya at hanggang sa siya ay nagkabunga. Oh, hallelujah. Lord Jesus, Holy Spirit, napakabuti mo po. Maraming salamat sa iyong revelation. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa karunungang ibinigay niyo sa bawat isang nandito, Lord, na ito'y iyong itinago. Subalit iyon ay iyong binuksan. You reveal it to us, Father God. Ikaw lamang po ang nakakaalam kung ano ang iyong iniisip, kung ano ang iyong inihahanda. Walang nakakaalam, walang nakakarinig, walang nakakaisip kung ano ang iyong inihahanda para sa amin na mananampalataya ni Kristo, para sa amin na naniniwala sa iyong kapangyarihan, Diyos Ama. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you sa iyong presensya, Holy Spirit, at naintindihan namin ang mensahe nais mong iparating sa aming mga buhay.
na kami ay mayroong kahulugan. Ang aming mga buhay ay mayroong dahilan. Ang aming mga buhay ay mayroong malalim na purpose kung bakit hanggang ngayon kami pa rin ay buhay. At napakabuti mo po. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kami ay pagod na, kami ay nagrereklamo sa aming mga sitwasyon sa buhay, sa halip na magpuri sa iyo, sa halip na magpasalamat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Ang nangyari sa amin ay nagreklamo kami, nagbagulbol, na ganito, na ganito. Father God, forgive us, Lord, at salamat po sa pagbukas mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, na kami, ang aming mga buhay, ay maging buhay na patutuo sa iyong kabutihan. Na makikita ng aming mga pamilya na ang iyong banal na espiritu ang gumagalaw sa aming mga katawan, sa aming mga buhay. Holy Spirit, patuloy kang magpapaalala sa amin. Patuloy po kayong magtuturo sa amin habang hinihintay namin ang tamang panahon na si Panginoong Jesucristo ay muling bumalik. Kinikilala namin, dinideklara namin na kami ay mga victors, na kami ay matagumpay, sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran, si Panginoong Jesucristo, na pagtagumpayan niya ang kamatayan at nang kami rin ay napagtagumpayan namin ang kamatayan at muli kaming nabuhay sa Espiritu upang maintindihan namin na kami ay mayroong layunin, na kami ay mayroong purpose sa mga buhay namin. Oh, hallelujah. Gabayan mo po, Holy Spirit, ang bawat isa. Lord, salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat po sa rebuke. Oh, hallelujah. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Salamat po. Thank you sa patuloy mo po pagpunta sa ang iyong presensya po ang aming nararanasan, Holy Spirit. Maraming salamat. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name alone, Father God. Salamat po sa iyong pangungusap. Salamat sa iyong revelation. Here we are. Gamitin mo ang aming mga buhay upang kami ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos Ama. Use our body, bless the works of our hands for your purpose and your glory, Lord. Thank you. Thank you for answering our prayers, Father God. Thank you for providing all our needs. Thank you that you are our great provider. Thank you that ahead of time, you have already provided what we need. Father God, salamat po. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagpapalang siksik-liglig. Umaapaw, Lord. Ano man po ang aming mga kahirapan ngayon, ano man po ang aming mga struggle ngayon, Father God, we give them all to you. We surrender them all to you, Lord. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for answering our prayers. Thank you for giving us another chance, Lord, to serve you. Hallelujah. We give you back all the glory and honor, Father God, all thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus. Natuto na naman tayo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sarap, no? Para sa akin, ang sarap ng pakiramdam ko at pag nire-replay ko ang salita ng Diyos, yes Lord, napakabuti mo po. Salamat sa iyong mga pangungusap. Salamat Lord sa iyong mensahe. At naririno na naman tayo sa ating pakikinig. God will bless us all. God will bless you. At ang pamilya ninyo sapagkat nagbigay kayo ng oras para mapakinggan ang salita ng Diyos, no? Walang nakakaalam, walang nakakapag-isip, walang nakakarinig kung ano ang mga planong inihahanda ng ating Diyos Ama para sa mga mananampalataya sa Kanya, sa kay Kristo. So hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus, Jesus loves us. Bye-bye.
So, ang ating, mga ka-Team Jesus, ang ating, ano ba yun? Yung ating, anong tawag nun? Yung ating, gawin natin yun ng Martes ng umaga, hindi Lunes. Okay lang kayo? Kasi dito, holiday pala dito sa amin sa Lunes. So, wala kaming pasok. Kaya, pwede ako sa gabi ng ano, hindi gabi, hapon ng Lunes, alas 4 sa inyo dyan, alas 5. Pwede rin na, gusto nyo ng maaga, alas 3 sa akin dito, sa inyo dyan, alas 4. So, anong gusto ninyo? Alas 4, gigising na kayo ng alas 4 ng umaga at tayo ay maglaro-laro na. Gusto nyo yan? So, pwede sa akin yan, mga ka-Team Jesus. So, kayo ang okay sa inyo ng alas 4 ng umaga, gigising na kayo at maglaro-laro na tayo? Ano ang gusto nyo? Alas 4 ng umaga? Sa akin dito, ang alas 4 ng umaga ay alas 2 ng hapon. Yan, pwede tayo niyan, alas 2 ng hapon. Sa akin, alas 2 ng hapon. Sa inyo dyan, alas 4 ng umaga. Kaya nyo yan? Martes ng alas 4 ng umaga. Okay? So, pag-aralan ninyo ang aklat ng Romans dahil yon ang ating gagawin. Alas 4 ng umaga. Okay? Gising na yan. Gising na si Sharon. Alas 4 ng umaga, gising na yan si Sharon. Ano kayo? Kaya nyo? Di alas 4 ng umaga. Para sa ganoon ay 2 oras tayo. May time pa kayo para magtrabaho kayo, maghanda. Hallelujah. So, see you then, the Lord willing. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Alas 4 ng umaga sa Martes. Martes, the Lord willing. Sa akin dito ay Lunes, alas 2 ng hapon. God bless everyone. Jesus loves us. Bye-bye.